Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito na ating update sa binabantayan nating super typhoon ng Nando na may international name na Ragasa. Huling namataan kaninang alas 4 ng umaga yung sentro ng mata ni Bagyong Nando sa layong 245 kilometers silangan ng Calayan sa may Cagayan. Napanatili nito ang super typhoon intensity na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 205 km per hour at pagbugso na umaabot ng 250 km per hour. Yung movement nito ay west-northwestward sa bilis na 20 km per hour. Sa kasalukuyan, makikita natin dito sa ating latest satellite images na itong cloud bands as well as yung associated na malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Nando ay kasalukuyan nakakaapekto sa malaking bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Samantala, yung southwest monsoon o yung habagat na hinahatak naman o pinapalakas si Bagyong Nando ay magdudulot ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa iyong araw sa malaking bahagi ng ating bansa. So, for Metro Manila, Southern Luzon, Visayas, and sa Mindanao. Sa kasalukuyan, may binabantayan rin tayong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ito kaninang alas 4 ng umaga sa layong 1,475 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Maliit yung chance na nasabing low pressure area na maging bagyo within the next 24 hours, pero patuloy yung monitoring natin para sa low pressure area na ito dahil hindi natin inaalis yung posibilidad ng development sa mga susunod na araw. At ito yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Nando. So makikita natin dito sa ating track forecast itong area or itong bilog na shaded ng yellow, ito yung saklaw ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Nando. So makikita natin, no, malaking bahagi na ng Hilaga at Kitang Luzon sakop na dito. So as of now, nakakaranas na tayo ng mga pagbugso ng hangin na associated sa bagyo. Samantala, yung typhoon force winds or yung mga malalakas na hangin na concentrated dito sa sentro ng bagyo ay makikita natin dito sa bilog na shaded naman ng pula. Dahil sa patuloy na paggalaw ni Nando generally westward ngayong araw patungo sa Babuyan Islands, inasahan natin ang masungit na panahon over most of northern Luzon. So ayun nga, magpapatuloy po yung generally westward na paggalaw ni Nando within the next 12 hours patungo sa Babuyan Islands. Inasahan natin na mamimaintain or mapapanatili yung lakas nito at hindi rin natin inaalis yung posibilidad na mas lalakas pa ito up to 215 km per hour. Possible landfall ni Nando ay dito sa area ng Babuyan Islands mamayang tanghali. So either landfall or close approach yung scenario na ating nakikita. So regardless, no, either maglandfall man or dumaplis lamang yung sentro ng mata ni Nando over Babuyan Islands, asahan pa rin natin malalakas na hangin ang ating inaasahan over most of northern Luzon. Inaasahan rin natin na possible ang exit ni Nando sa ating Philippine Area of Responsibility ay bukas. At dahil lang inaasahan natin possible landfall ni Nando within the next 12 hours, nagtaas tayo kaninang alas 2 ng umaga ng tropical cyclones wind signal number 4 and 5. So ito yung ating latest signal as of, or yung tropical cyclone wind signal as of 5 AM today. May signal number 5 tayo dito sa northern portion ng Babuyan Islands. So itong mga isla ng Babuyan, sa Maydidikas, Panuwitan at Calayan. Samantala, signal number 4 naman ang nakataas sa southeastern portion ng Batanes, nalalabing bahagi ng Babuyan Islands at itong northeastern portion ng Mainland Cagayan sa may bayan ng Santa Ana. Signal number 3 pa rin ang nakataas dito sa nalalabing bahagi ng Batanes, northern and central portions ng Mainland Cagayan, dito sa northern and central portions ng Apayao at itong northern and central portions ng Ilocos Norte. Ano nga ba yung ating inaasahan sa mga lugar under wind signal number 3, number 4, and number 5? So inaasahan nga natin possible maglandfall yung sentro ng mata ng Bagyong Nando dito sa Babuyan Islands. Malaking lugar pa rin yung saklaw ng mga malalakas na hangin nito o yung storm to typhoon force winds. So hopefully sa mga nakaraang oras or sa mga nakaraang araw ay nakapaghanda po tayo sa masungit na panahon for today. Inaasahan natin mas gagrabe pa or mas mag-worsen pa yung weather condition over most of northern Luzon area. So for wind signals 3 pataas, asahan natin yung possible damage sa ating mga buildings, gusali or mga infrastructure. Posibleng masira or lumipad yung ating mga bubong, especially yung mga pader
na gawa sa light materials, asahan po natin naguguho yung mga ito. Posible rin na mababasag yung mga salamin ng ating mga bintana, as well as yung mga objects sa labas na hindi na secure ng maayos dahil sa malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Nando, posibleng lumipad ang mga ito at maging debris or projectile na maaring maka-injure or makamatay. Asahan na rin natin yung mga pananim as well as yung mga malalaking puno at poste ng kuryente, posible ring matumba. Kaya asahan natin na throughout the passage ni Nando, ang disruption sa public infrastructure tulad ng telecommunications, power supply, as well as yung water supply po natin. So posible rin ma-disrupt yung mga public services na ito, especially areas under wind signals number 3, 4, and 5. So hopefully, patuloy po tayong maging handa at alerto sa masungit na panahon ngayong araw. And signal number 2 naman ang nakataas sa nalalabing bahagi ng Cagayan, dito sa may Isabela, rest of Apayao, dito sa may Abra, sa bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, dito sa northern portion ng Benguet, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, itong northern portion ng La Union. Signal number 1 naman ang nakataas dito sa areas ng Cagayan, dito sa area ng Pangasinan, nalalabing bahagi ng Benguet, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Quirino, Aurora, dito sa may Nueva Ecija, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, at itong northern portion ng Quezon area. And para naman sa mga malalakas na pag-ulan na dulot ni Bagyong Nando ngayong araw. So dahil sa epekto ni Bagyong Nando, makakaranas tayo ng torrential rains, yung greater than 200 mm sa pag-ulan. Makikita natin dito sa mapa na ito, itong area ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, Abra, Apayao, Cagayan, including Babuyan Islands, as well as itong area ng Batanes. Samantala, asahan naman natin yung 100 to 200 mm sa pag-ulan dito sa may La Union, sa may Kalinga, at sa may Isabela. 50 to 100 mm sa pag-ulan naman ang mararanasan sa Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, at sa Bulacan. So makikita natin malaking bahagi ng Hilangan Luzon, asahan natin yung malalakas sa mga pag-ulan na dulot ni Bagyong Nando ngayong araw. So most of northern and central Luzon, associated yung mga pag-ulan na ito sa nasabing bagyo. At dahil naman sa southwest monsoon o habagat na pinapalakas si Bagyong Nando, makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan dito sa nalalabing bahagi ng southern Luzon area. So 100 to 200 mm sa pag-ulan ang inaasahan over Occidental Mindoro, samantala 50 to 100 mm sa pag-ulan, areas shaded ng yellow sa may Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, at sa may Palawan. Kaya over these areas, especially for today, dahil ngayon yung ngayong araw yung inaasahan nating peak ng mga pag-ulan na dulot ni Bagyong Nando at ng habagat, maging handa po tayo at alerto sa mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil inaasahan natin na malalakas at tuloy-tuloy yung pag-ulan nating mararanasan ngayong araw. Posible rin yung pag-apaw ng mga ilog at dalampasigan. And starting tomorrow, makikita natin drastic yung pagbabago ng ating panahon. Mababawasan bigla or generally improving conditions. Pero gayon pa man, makakaranas pa rin tayo ng 50 to 100 mm sa pag-ulan na dulot ni Bagyong Nando. Dito sa Northern Luzon, so sa may area ng Batanes, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, sa may Abra, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, La Union, Benguet, at Pangasinan. So ito yung mga areas na makakaranas ng possible trough or extension ni Bagyong Nando dahil by this time, by tomorrow, nasa labas na ito ng ating PAR at generally papalayo na yung movement nito sa ating bansa. Pero dahil sa southwest monsoon o habagat, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan bukas, pero as compared to today ay generally mas hihina na yung mga pag-ulan na ito. So makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan sa Zambales, dito sa area ng Pampanga, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, at sa may Palawan. Mas mababawasan pa yung mga areas na makakaranas ng significant heavy rainfall by Wednesday sa September 24. So ito na lamang areas ng Pangasinan, Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. So patuloy rin tayo mag-monitor ng mga localized advisories tulad ng heavy rainfall warnings na posibleng i-issue ng ating mga Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad. At sa mga lugar naman na naapektuhan ng habagat, so possible makakaranas tayo ng mga malalakas na bugso ng hangin sa mga lugar na walang
tropical cyclone wind signal. So ngayong araw, asahan natin yung strong to gale force gust. So in short, ito yung mga malalakas na hangin sa Metro Manila, sa mga areas ng Central Luzon na walang tropical cyclone wind signal, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen, at sa Davao Region. So sa mga areas na ito, asahan natin for the next 3 days, magpapatuloy yung mga pagbugso ng hangin na dulot ng habagat. So possible magtaka tayo, no? Malakas yung hangin pero walang wind signal dahil po yan sa epekto ng habagat na pinapalakas ni Bagyong Nando. So kahit na bukas nga ay nasa labas na si Nando ng ating Philippine Area of Responsibility, ay posible magbawas rin tayo ng tropical cyclone wind signal. Pero makakaranas pa rin tayo ng mga pagbugso ng hangin over most of Southern Luzon, Central Luzon, Visayas and Mindanao. Dulot yan ng pagbugso nga ng habagat na posibleng hatakin pa rin ni Nando kahit nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung latest storm surge warning naman natin kanina alas 2 ng umaga. So base sa issuance na ito, pinapaalalahanan rin po natin yung ating mga kababayan sa low-lying or yung mga exposed na coastal communities sa storm surge o yung daluyong ng bagyo na posibleng umabot ng 3 meters sa taas. So yung storm surge, ito yung paghampas o yung pagpasok ng tubig dagat sa coastal areas. Kaya sa ating mga kababayan, dito sa mga lugar ng Batanes, sa May Cagayan, dito sa area ng ilang portions rin ng Ilocos Norte at Ilocos Sur, ay kung maaari ay lumikas po tayo, yung mga coastal communities dito, kung maaari makalikas po tayo sa higher ground. Sa kalagayan naman nating karagatan, latest issuance natin kanina alas 5 ng umaga, may gale warning tayo nakataas dito sa seaboards ng Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, dito sa may La Union, Pangasinan at ilang bayan ng Aurora sa Kasiguran at Dilasag. So sa mga lugar na ito, sa ating mga kababayang mangingisda at may mga sasakyang pantagat, suspended muna yung mga sea travel dahil posibleng umabot ng 14 meters yung taas ng ating mga alon over these areas. At para sa paghanda sa bagyo, so sa ngayon ay every 3 hours po yung ini-issue nating tropical cyclone bulletin para kay Bagyong Nando. Yung susunod na issuance para kay Bagyong Nando ay mamayang alas 8 ng umaga. So ugaliing makinig ng balita at mag-monitor ng updates galing DOST Pag-asa. Yung ating mga kasamahan sa Pag-asa Regional Services Divisions, maki-issue rin ng mga localized advisories tulad ng mga heavy rainfall warnings o rainfall advisories. Ugaliin rin i-monitor yung mga ito. So magkaroon po tayo ng community family plan. For example, kung makita natin na ganito yung sitwasyon ng ating panahon sa labas, makipag-ugnayan up to the barangay level kung ano ba yung dapat gawin, kung saan ba tayo lilikas, and in general, ano ba yung dapat gawin ng ating pamilya. Pangatlo, maghanda tayo ng emergency kit. So yung tinatawag nating go bag, yung kinukuha agad natin pag mag-evacuate or lilipat ng ibang lugar. Especially, inasan nga natin, posible may mga disruption ng mga power supply lines. I-charge po natin yung ating mga electronic devices tulad ng mga cellphone, mga power bank, mga flashlight, mga radyo. Magdala rin tayo sa go bag or magdagdag tayo sa go bag ng mga extra na damit, supply ng tubig, mga pagkain. At pang-apat, lumikas sa itinakdang evacuation center. So especially nga itong area ng Northern Luzon, dahil inasahan nga natin masusungit pa yung panahon, mas mag-worsen pa yung weather conditions sa mga susunod na oras dahil possible landfall ni Nando mamayang hapon or mamayang tanghali dito sa may Babuyan Islands. Asahan natin na mas gagrabe pa yung ating panahon. So hopefully, i-take advantage po natin yung natitirang moments for today, yung magandang panahon sa ilang bahagi ng ating bansa na lumikas sa itinakdang evacuation center dahil in addition sa malalakas na hangin, makakaranas rin po tayo ng mga malalakas na pag-ulan na dulot ng bagyo. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon tulad ng mga localized advisories, mga heavy rainfall warnings, rainfall advisories or thunderstorm advisories, ay follow kami sa aming social media accounts at DOST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at para sa mas komprehensibong impormasyon tungkol sa ulat panahon, ay may official websites tayo sa pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph.